Good morning mga katanim. Pasyalan natin yung mga tanim nating okra. Mga bagong tanim lang yan. Tanim ng nanay ko. Mga isang dangkal pa lang yung taas niya. Binungkal ko nga mga katanim yung lupa para naman makahinga-hinga yung ugat niya. Tumaas pa siya. Tumusog pa siya. Kita mo naman tong ampalayang tanim ni nanay. Malulusog oh. Mga 3 weeks na siguro yan mga katanim. Ito namang kulitis mga katanim, tumubo lang yan sa gilid-gilid tapos tinransplant inay dyan kay Herela ng ampalaya. Tingnan nyo naman mga katanim tong kalabasa. Hindi pa siya ganun kalago pero namumulaklak na siya. At meron na rin siyang bunga. Ayan, diba? Mamumunga na siya pero yan pa lang yung mga tangkay niya. Tingnan nyo naman mga katanim yung tanim na siling panigang ng nanay ko sa ng mga kapatid ko. Namumulaklak na siya. Maliit pa lang. Diba? Ang healthy ng lupa rito. Karamihan nga sa tanim ni nanay, siling panigang. Kasi mahal daw ang siling panigang ngayon. Tingnan nyo naman itong mga katanim. May bunga na siya. Nakakatawang tingnan na ang lusob ng pananim mo tapos namumunga na sila. Pero alam niya ba, hindi naman maanghang tong sili na to. Pero para sa akin, mas okay yung may anghang. Para naman may sipa, diba? Charot. Napakarami ngang mapagagamitan ng siling panigang. Pwede sa sinigang, sa tinola, pwede mo yung ipakbet. Kasi sa aming mga Ilocano, masarap ang pakbet na siling panigang. O diba kakaiba, siling panigang pero ipapakbet. Yan sa gitna nga ng taniman ng sili, may mga tumubong gabing tubig kahit walang tubig. O diba, ironic. Pero masarap yan gataan mga katanim. Hindi ko alam kung bakit naisama tong puno na to sa video ko mga katanim. Pero sabi nila, hindi raw magandang itanim to na may mga katabing halaman kasi malalaso ng ugat nito yung mga katabi niyang pananim. Yun ay lang naman po sa narinig ko. Hindi po ako sure doon. Char. So hanggang dito na nga lang muna mga katanim. See you again sa susunod kong video. And don't forget to like and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye!